Ang rutang ito ay isang mountain road na dumadaan sa pagitan ng mga probinsya ng La Union at Benguet. Nag-uugnay ito sa bayan ng Tubao, papunta sa lungsod ng Baguio. Liko-liko ang kalsada, matarik, kaya kailangang mag-ingat sa pagmamaneho. At habang binabagtas ang rutang ito, may 2 tunnels na madadaanan na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng kasaysayan ng lugar. Ito ang Tubao Baguio Road o mas kilala ng karamihan bilang Asin Road. Kaya sa videong ito ang rutang dadaanan natin paakyat ng Baguio. Samahan nyo kaming muli sa isang biyaheng puno ng tanawin, saya at kulitan. Ayan na ahon! Umiiyak na nga yung motor natin. Ito, meron tayong nakita na Honesty Boot Pick and Pay. Doon tayo galing kanina, oh. Ano pa karamdam, Brad? Nakatakot. Natakot pa rin? Brad! Ayan, Hindi na, sasakyan. sakyan na! Takbo! 1, 2, 3. Oh, Baguio City. Asin Road, Baguio City. Oo nga, Baguio na. Pahinga na. Di ba? $15 degrees yung lamig ngayon dito sa Baguio City. Ganito yung view ninyo, yung city lights dito sa Baguio. Kalimutan mo. Good morning, Brad. Morning. Time check. 5:02 a.m. Saan ang gala natin ngayon? Cordillera. Kung saan malamig. Yun. Yun. Pagkatapos nung nagawa nating adventure papunta sa rehiyon ng Bicol na inabot tayo ng sobrang lakas na Ulan. ulan. Yan, meron tayo ulit panibagong gagawin na biyahe. At andito pa tayo ngayon ulit sa Pulilan, Bulacan. And yun, plano namin puntahan ni Brad ngayon yung Asin Road, yung Asin Tunnel. Napuntahan ko na to, siguro kulang 3 years na rin eh. Ako din, nakapunta na ako. O isang beses. And gusto namin ulit balikan dahil napakaganda ng ruta na to, no? Plano namin pumunta ng Baguio City. Paano, Brad? Tara na. Tara. Oh, nasa yung motor mo? Uy. Guys, back ride ang ngayon. Ano ako ngayon? Disney Princess. Disney Princess. Tingnan nyo naman guys yung dala naming gamit. Kinuha naman nila ko. Which is, plano talaga namin hanggang 5 araw kami magbabiyahe ni Brad. Kaya ganito kadami yung gamit namin. Ito yung gamit niya. Buti na lang meron Nasa top box bag ng Immortal. Napakaganda nito guys. Papatong nyo lang sa top box ninyo. So bitin nga sa amin. Hindi kasi yung mga gamit namin dito sa top box. Kaya nagkaroon kami ng extra na ganito. Kasi ito pa, yung tunnel bag namin. Andyan din yung iba namin mga gamit. Kaya punong-puno tayo. So loaded. Matataas pa naman yung aahonin natin. Kasi plano namin puntahan ni Brad yung mountain bike din sa mga next episode namin, no? Sana kaya din. Pag hindi kinain ng motor, lakad ka. Ako naman na bahala dito. Patay sa'yo. So tara, shelter lock. Kapit tayo dun. Okay. Let's go. Ingat. Tayo ka muna. Sige, go. Ibigat ni Brad. Ano kaya magiging lagay natin ito sa biyahe na to? Sobrang bigat natin dalawa. Nasa katawan ko. Okay, mula dito sa Pulilan, Bulacan, nagmumotor pa kami ng 1 hour and 24 minutes para mapuntahan yung shelter lock. Let's go. Okay. Bira na. Brad, ang bigat mo, Brad. True ba? Oo. Hindi kakain pa tayo. Yeah, teka. May truck. Okay. Pray mo na tayo.
Hallelujah Jesus, our God Father, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa Lord God, ay gabayan niyo po kami at pag-ingatan sa gagawin naming malayo at mahabang paglalakbay. Ngayon na po ang bahala sa amin. Panguna sa buhay namin, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord God. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at parangal, in the mighty name of Jesus. Amen. Time check, 6:16 AM. Nasa isang oras na rin tayo nagmomotor mula Pulilan, Bulacan. Sobrang namin. Oo nga eh. Try ko mo, 18. Hey, kanina 20, ano na, 21 no? Grabe. Dito pa lang tayo sa Pampanga, Brad. Ano kaya kapag nasa, ano na tayo? Nasa Highlands na tayo. First time kong naranasan na nagmotor dito sa parte ng Pampanga na ganito kalamig. Maabot ng 18 degrees. Ayan o. Makikita kaya sa camera natin. Ito guys o. Ayan o. Woo! Sinasalubong ka tayo ng lamig ng panahon ah. Ay. Dito na nga pala tayo sa ano, Tarlac City. Lapit na tayo dun sa ano, unang stopover namin ni Brad. Yan na, 500 meters na lang. Yan, malapit na tayo. Makapagpahinga muna dahil bukod sa gusto namin kumain at magkape, eh inaantok kaming dalawa. Nakakantok yung panahon, napalamig. Kulang din tayo sa tulog eh. Oo. Sa 2 oras na nga tayo tulog namin ni Brad. Ayun na, sa wakas. Yan na. Op. Yan, kanan tayo dito. Ito talaga yung paborito naming ano eh, hinihintuan ni Brad. Tuwing kami ay may biyahe, pag akit kami ng Baguio, dito kami lagi nagpa-first ano, stopover. Yan, ito na tayo. Okay. Kain tayo guys. Sarap na mainit. Ano yung sa'yo? Bulalo. Bulalo. Sa akin na seafood. Ano to, Brad? Ah, yung ano, spinach. Pinakain natin yan. At ngayon naman, bumili na tayo ng kape. Kapeng mainit sa malamig na panahon. Oo. Tapos kanina, pagdating namin dito, natulog agad kami. Natulog ka. Ah, ikaw. Natulog. Natulog ka din, di ba? Hindi ako nakatulog. Wala. Ang daming tao. Ah, May dumadaan kasi. ako hindi ko na talaga kaya kanina. Naya ako baka mamaya nasarap yung tulog ko nakang... Kasi pumasok na lang ako. No? Dinagising din ako. Sayang. Nakanganga ka pa naman kapag natutulog. Oo nga. Tsaka umihilig. Kumihilik pa, lakas magilik ni Brad. Okay, nasa biyahe na ulit tayo. Papunta kami ni Brad ngayon ng Agoola Union. Pupuntahan namin yung Giant Eagle statue. Yung tinatawag din ng marami na Eagle of the North. So mula dito magmumotor pa tayo ng 2 hours and 26 minutes. Bali 104 kilometers. Ba yun yung ano, yung malaking statue na ng Agila, yung nakaparang lilipad. O yung nakabuka yung pakpak niya. Yun yun. Ang lapad din ng kalsada rito sa ano, part ng San Manuel, Tarlac. And malapit na tayo sa ano, Pangasinan. Lalo dito sa part na to, itong isang diretsong kalsada na malapad. Yan, may enjoy mo na yung biyahe mo dito sa ano na to, part na to. Uy! Tutulog ka. Lakas mo, kumapit ka. Nakakatulog na pala si Brad sa likod. Dip lang. Napipikit ka na. Kaya na pala natin. Oo, malayo na rin pala. Masarap yung tulog mo eh. Wala na yung tulog. Gulat ako biglang gumanin yung helmet ko. Yan Brad, papasok na tayo ng Rosales, Pangasinan. Ayan o.
Basahin mo. Welcome to Pangasinan. Ayan, nandito na tayo sa probinsya ng Pangasinan. Napapasarap ang tulog mo. Hawawa nga sa akin, baka mamaya dire-diretso ka dyan sa daan Kakala tayong dalawa dito. Basta kapitaw yung kamay ko. Ibig sabihin, nakaisip ako doon. Nakatulog ka na. Sige. Titik-tikin na lang ito dyan sa likod. Para hindi ka mahulog. Stoplight ulit, Brad. 130 plus. Parang may sunog. Oo nga, Hindi, baka may nagsisigalang dyan. Kapal ng usok. Oo. 115 114 100. Tagal ah. Kanina napansin mo habang papalapit pa lang tayo, parang nasa 150 yata yung stop. Dito sa part na to, laging na traffic dyan Hindi pala sunog, Brad. Ano? Umaandar baka asphalt. Baka naman nasa tambucho lang yung sasakyan. Ay, oo nga. Yung nakita mo kanina. Makapal kasi. Walang usok, parang sunog. Ay, galing. Ba't? Laki ng unggap ninyo. Oo nga Sa taas. Galing. Saan na ba tayo? Dito na yata tayo sa Ordaneta. Sunod na probinsya na dadaanan natin, La Union na. Nakakagutom naman yung maraming kainan dito. Nakamoy na lahat. Masama sa'yo na nadadaan sa Kabayanan Nakakikita ka ng mga restaurant Ako Naamoy ko nga yung chicken Jollibee. Amoy mantika. May cholesterol. Dumadaan kasi kami ngayon dito sa Kabayanan ng Ordaneta sa may stoplight. Tapos ang daming kainan. Naamoy namin yung Jollibee. Kaya yun, nag-trigger na naman yung gutom ni Brad. Awan. Ba, papahawit pa si Brad sa biyaya. Ano gusto mo? Kumanta o umiskip ako? Nagpapawala pala ng antok, kaya pala kumakad. Hindi pa po. Kaya pala na-drive ka lang ako. Joke lang. Sabi sa'yo tigisa tayo ng motor sabi mo, baback-ride ka na lang. Nagtitipid nga kasi. Nagtitipid nga sa gasolina. Kasi kumain. Alam niyo ba guys, kaya kami nag-backride kasi nga sabi niya para daw makatipid kami sa gas. Tapos yung ginagas niya ibang kain na lang namin kasi nga mahilig naman kami kumain, sabi ni Ben. Diba? Oo, pwede. Sige, kumanta ka na lang ulit dyan. Mamaneho lang ako. Tarat-tarat naman yan. Yan guys, ito na yung arko ng probinsya ng La Union. Papasok na tayo ng bayan ng Rosario. Wala dito sa Rosario, La Union, 38 minutes pa yung mamotorin natin para mapuntahan ng Agoo. Yan Lapit na. La Union. Stop over muna tayo sa brother kasi. Sa... Ang tuhod ko. Oh, Ay, yung food ko. nangangalay na agad? Siyempre. Ilang oras pa tayo nagmotor? Ang hirap kaya dito, nakasteady lang ako. Pag ako nagdadrive, nag-jeep pa ako. Oo, baka naman dahilan mo lang yan. Bakit? Hindi mo na sabihin, nagugutom ka na naman. O gusto mo magkape? Kape, pwede na kape. Sige, kape. Ayan, dito rin tayo, madalas suminto Dito sa may parte ng Rosario, yan, Shell. Meron din dito ang Shell Select. Yan, sabi ni Boss Madam Brad ay huminto muna tayo dito. At siya daw ay nangangawit na, pero ang totoo, siya ay nagugutom na naman. Yan, Shell Select. Saan tayo magpapark? Ay, doon sa malamig. Alrighty, baka nasi-CR ka na. CR ka muna. Hindi. Hindi? Hindi. Okay. Ano yung in-order mo? Yogurt. Yogurt Ako dito. plus yogurt. Ito masarap to. Yung Pascual. Akin yan. Ito yung sa atin, kape.
Chris latte. Para hindi tayo antukin sa biyahe. Oo. Kape latte, syempre. Pag Dito sa driver, Shell bawal antukin. Yung pasahero lang yung pwede. Walang pwede. Hindi na ako makapagreklamo eh. Kahit bago yung helmet ko eh. Bawin-bawi. Binubunggo mo, marami na namang gasgas eh. Ang kagandahan dito, no, marunong siyang matulog kahit nasa biyahe siya. Kumbaga, ramdam ko na yun kapag nuntog niya yung helmet ko, alam kong tulog na siya nun. Kaya nga, umatras ako para na ano ko siya, nahaharang Naipit. ko, palagi naiipit ko. Ganun. Ang lipit yan eh. Kaya pag tinanong ka, Brad, ano talent mo? Matulog sa biyahe. Matulog sa biyahe. Sa motor. Sa motor. Pero pag ako driver, ay nako, gising na gising ako. Ayaw akong nagpapahinga. Gusto mo, dire-diretso yung tulog. Dire-diretso. Huli ka. Kumusta? Nabusog ka naman? Sa'yo, guard? Oh, Siyempre. malapit na mag alas 12 ng tanghali. Siguro baka magla-lunch na tayo nito, baka doon na sa ano, Asin Road, no? Oo. Hanap na lang tayo ng Kaya pwedeng na ba kainan. Hanap tayo ng pwedeng kainan. Pag wala tayong nakita, dediretso na tayo ng Baguio. Okay. Doon Bago tayo na tayo. makakain. Galing nila, Brad. Lalakas, no? Oo. Pero yun ba tayo nakamotor na, napapagod na. Sino mo yung mga binti nila, ang lalaki eh, no? Muscle eh, no? Oo. Brad, parang kailangan na rin nating magbike ah. Ikaw na muna. Mas kailangan mo yun, dapat tayong dalawa. Akala ko ikaw na muna. Motor-motor lang. Motor-motor muna. Di pa ready. Ano lugar na ba ito, Brad? Santo Tomas Rosario. Ay, Santo Tomas, La Union. Bango, no? May tayo. Oo, ang dami natitinda. May Sarap dami. yan sa ano? Sa bundok. Yari, nagpapagutom ka na na. Lumalalim na naman yung imahinasyon mo sa pagkain ah. Masarap nga yun. May kamatis. Oo. Nasago na tayo. Yan. Papasok na tayo, yan oh, sa arko ng bahay ng Ago, La Union. May nakasulat din eh, ano? 78, 78. Ano yan? 78, nabura na, ano? 1778? 1978. 1978? Ay, hindi ko sure. Wala na kasi. Pwedeng 1878. Yan. Nawala pa yung pangalawa eh. Yan, welcome to Ago, Mang Inasal. Oh. Ilang minuto pa tayo? Bali, mula dito, 7 minutes. 2.3 kilometers. Nandun na tayo sa Eagle of the North. Lapit na. Oo. 2 bars na lang tayo, Brad. Pagas ka na. Pagas muna tayo bago tayo pumasok sa ano. Bago tayo lumiko, papunta doon sa ano, ruta natin. May Shell dito eh. Bali 130 meters. Liligo tayo sa kanan eh. Pero dito na tayo kasi 2 bars na lang tayo. Makawala tayong mga paggasolinahan doon sa ano eh, bundok. Premium? Premium? Wala. Ay wala, okay. Baba mo. ₱400. Ayan, bayad talaga ni Boss Madam. Boss Madam Brad. Salamat sa sponsor natin. Ay. Kanina 450 sa Pulilan ano? Dito ngayon 400. Lakas din sa gasolina ano. Salamat. Kumonsumo na tayo ng 249 kilometers. Kung dalawa tayo niyan, 800 agad yun. Oo. Tapos yung average gas consumption namin 33.1 km per liter. Mataas kasi nga matatigas yung mga springs natin. Hindi kakayanin kapag ka, ano, mga stock lang. Lalo na pag may back ride tapos maraming dalang gamit. Lah, dito ba yun? Parang di naman tayo lumigo dito nung dati. Lumiko, pa ka na. Tama Okay. yan. Tama ba to? Oo.
Oo nga. Ayun na, Brad. Ang laki. Ang laki. Alrighty. Yan, dito tayo sa kanan muna tambay. Okay, oh. Pahinga ng konti. Yeah! Ngayon yung agila, oh. Ayan. Kita niya? Ayun. Ang laki. Patan natin yung camera. Yun, oh. Yung ano, makina nakinginig eh. Yun, oh. Grabe yung mata, no? Mm-mm. Parang ano, parang buhay eh, no? Lilipad na. Ready to fly na. Mm. Tambay muna kami dito saglit kasi dito merong ano. Upuan, no? Kuan. As may silungan. May lamesa. Madami ding mga humihinto rito ng mga riders kanina, no? Guys, Magtinda tignan nyo muna kung kaya gaano kalaki yung agila na to. Dito sa Agoo, La Union. Ano masasabi mo, Brad? Wala akong masasabi. Tanong, meron. Tanong. Ano? Ang tanong. Ang tanong. Ano mas malaki? Ito o yung sa Barlig? Kasi meron sa Barlig eh. Ay, pinunta natin sa Mountain Province. Yung may monkey okay. yung may monkey yung legs nung... Sabi nila, ito daw yung mas malaki kumpara dun sa Barlig. Kasi, nakabuka yung pakpak niya. Doon kasi sa may Barlig Mountain Province, yung pinunta natin na giant statue din ng agila. Hindi siya nakabuka, nakatiklop lang yung ano niya. Yung pakpak. kaso ito nakaupo, yung nandun, nakatayo, nakaganon. Oo. Pero tingining malaki yun, ano? Yung sa may Barlig. Parang mas no? malaki yun. Oo. Kasi nakaupo eh. Sa ito medyo parang payat. Yun, malaki eh, no? Macho eh, no? Yung agila din sa Barlig. Pero grabe yung pagkakagawa nung ano na to, no? Yung agila. Tingnan mo yung detalye nung mga ano, balahibo. Tapos tingnan mo yung mata. Oh. Galing ng mata na. Buhay na buhay talaga. Yun, kapag ka napunta kayo dito sa La Union at bibisitahin nyo rin ang Asin Road, madadaanan nyo itong giant statue o yung tinatawag nga po nila na Eagle of the North. Ay, picturean muna natin do. Di ba ito napipicturean? Takot ako sa tarak. Game. Ang daming tarak. Picture mo Pero na ata. sige, picture mo na ako. Okay, 1, 2, 3. Shot. One more. 1, 2, 3. Shot. Napakalupit mo naman magpicture. Muntik mo na mabuo yung eagle. Isa pa, pa O, yan? sige na nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shot. Darling, we have been to hell and back. That's how I know. Ang tagal na din nung huli natin punta dyan, no? Oo. So, kasi nakabalik din tayo. Mga buti, nakapasyal ulit tayo dito eh. Oo nga. So ngayon, nakapina tayo sa Asin Tunnel. Magmumotor tayo ng 43 minutes and 31 kilometers. Itong ruta na dadaanan natin at muling ibabahagi sa inyo, ito po yung tinatawag na Tubao Benguet Road. And pangkaraniwan sa mga motorista na nanggagaling dito sa parte ng La Union, dito sila dumadaan kapag aakyat sila ng Baguio. Hindi na sila pumupunta ng Quezon Road or Marcos Highway. So sa kagaya naman namin na galing ng Bulacan o Manila, kami naman yung umaakyat sa Baguio gamit yung ruta na Quezon Road saka yung Marcos Highway. Pero kung gusto nyo ding ma-feel at makita din yung ganda ng lugar na to, itong Asin Road, pwede kayong sumadya talaga dito kung gusto nyo ng talagang nature road trip, no Brad? Try nyo lahat ng daan papuntang Baguio. Oh. Tayo nakakailan na ba? 4 yata, ano? Marami na. Maraming beses. Meron pang ano eh, Nueva Nueva Vizcaya, Baguio Road. Oo. Marami, lahat na yata ng daan, pinuntahan mo. Remember na do, welcome to Bao. Welcome Meron. to Bao. So pagkatapos nating dumaan ng Agoo, La Union, andito na tayo sa Tubao, La Union, at dito magsisimula yung kalsada na pupuntahan natin. Ito nga po yung tinatawag na Asin Road. Ayan pa, may ano pa. Yung sa kabila, oh. May sirang ano. Sirang Arco.
Yun na lang yung natira, ano? Oo, kapraso. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. After 200 meters, meron tayong kakaliwaan dito eh. Ito. Sa Baguio City. Yan. Wakali. Yan na Brad, oh. Yan na ibubungad sa'yo, bundok. Wow. Oh, Wow naman. look at the view. Riding deep into town. Another night of setting up and breaking down. Kaya para daw, mukhang kainan. Kaliwa. Oo nga. Ito. Milo. Milo. Sarado. Ay, farm supply. Poultry supply eh. Lalo mo eh. Mamaya, tuka-tuka na lang tayo. Bakit tayo dog food? Kahit saan sa'yo. Ito. Adios, good house. Ayan. Ito na. Ano mo mga pagkain? May lomi, may mami, aliray. Overdose Dito na tayo magkakanin. Korean ramen. Alright. Ang daming pagkain. Callous fingers tap my weak and shaky knees. Yan, sa wakas at nakahanap na rin kami ng kakain na namin ng lunch ni Brad. Pangalan niya ay ano? Anjos. Anjos. Food house. Dito yan nakapwesto sa may palusong. Kung pupunta rin kayo sa Asin Road, madadaanan nyo ito. Tapos ito yung in-order namin. Alin ba rito yung ano? Ito yung dinakdakan. Ito yung pulpo. Ayan, ito yung dinakdakan nila dito sa Tubaw La Union. Tapos ito, first time ko itong makakain eh. Ang tawag daw dito ay polpo. Oo, pulpo. Polpo, yan. Ang order dito, 80 pesos. Then kanin, 20. 20 pesos. Ito yung lunch namin. Ay, nagpaluto ka pa pala ng ano, Lomi. Parang ikaw yun. Ako ba? Titikman din natin yung Lomi nila dito. Wait natin, niluluto pa daw eh. Luto pa. Eh, gutom na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Bakang sarap niyo. Sarap oh. Guys, legit, masarap. Pulpo. Pulpo. Ito. Parang siyang ano, lasa niya yung parang kinilaw. Parang kinilaw na baboy. Parang pork steak. Oh, baboy na Sarap na. maasim-asim na may toyo, ano. O baka gutom lang tayo. Yung lomi nila dito, 50 pesos lang guys. Oh. Dami. Dami. Punong-puno siya ng ano, oh. Sawag sa ibabaw. May chicharon, mga gulay. Okay din yung lomi nila. Ang sarap po ng karne. Ito talaga masarap, yung mga karne dito. Brad, busog na naman. Busog na naman si Brad. Ito yung tulay, Brad, oh. Oo. Maganda yung view dito. Tapos may nakasulat dito. Pwede nating basahin. Ayan, oh, nakasulat. Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ito yung isa sa mga proyekto ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May naliligo ba? Meron. Wow. Pero may bundok, Brad, oh. Oh, ganda na. Saan tayo pupunta? Oh? Oo. Yung dadaan na natin. Solid, oh. Mahaba-haba din to, ah. The open road, same old place you always used to go. Paglagpas namin doon sa may tulay kanina, hindi talaga namin mapigilang huminto rito. Kasi merong lilim. Ano ba to? Ipil? O puno ng ipil yan. Dahil nga kung kanina, nagsimula kami mag-ride ni Brad ng sobrang lamig na panahon. Ngayon naman, sobrang init naman. Ang init dito sa La Union. Nakalong sleep pa. Makalong sleep ka pa. Pero guys, tinan nyo naman yung view. Yan. Okay, tara, bayan na tayo. Liwanag. Hindi ka na makata sa liwanag. Silawin yung mata ko eh. Oo nga pala. Sige, sige. Let's go. All this trick of the memory, we call them good old days. Although sweet in the moment, it's poison for you.
Umiiyak na nga yung motor natin. Bumigat lalo, kumain eh. Woo! Ito na yung simula ng matatarik na ahonin dito sa Asin Road. Dito na yung minumotor natin ngayon. Kaya kung marinig ninyo, sumisigaw yung RPM ng motor natin. Dahil ang bigat namin ni Brad. Ang bigat pa nung gamit namin. Yan pa Brad oh. Game, ready? Go Brad! Tira. Asin to! Ikaw ang bumira ngayon. Ay! Ay, tarik! Taas nito. Oo, pero buti nakakain ng motor natin. Yun, oo, di ba? Nagbasa tayo. Meron pa yan, dami yan. Ito ba? Wow. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. Ay, ito Brad yung ano, yung orasan. Ay, madaming. Oo. Ay, tapos meron sila ditong honesty boot, pick and pay. Lapitan natin. Ito guys, makikita nyo rito. Sobrang daming orasan, no? Tapos, ito yung gusto kong puntahan. Meron kayong pwedeng bilan dito na mga pagkain. Tapos, nakalagay doon, honesty boot, pick and pay. Lilim lang tayo. Tingnan natin kung ano yung mga pwedeng mabili dito. Pre-taste. So dito meron tayong makikita ng mga iba't ibang klaseng produkto. Ayan oh. Merong dulce de leche, merong rosella tea, pickle chili panigang, pickle papaya, tapos merong kasaba chips. Marami kayong pwede pagpilian. And yun, gaya nga na sinabi ko, honesty boot. Dito po yan sa may Rizal Tubao-La Union. Tapos meron pa rito ang free taste oh. Kung gusto ninyong tikman, Rosella wine. Sarap sana bumili, kaya lang walang lalagyan. Yun nga lang. So yan, pinakita ko lang sa inyo kung sakaling madaan kayo dito. At yan, pwede kayo mamili sa mga produkto nila. Ulitin ko, honesty boot, pick and pay. Dati Brad, nung nadaan tayo dyan, wala pang ganun ano, honesty boot. Wala. Meron lang yung orasan madami. Pero doon kailangan guys ha, babayad tayo. May ano, may CCTV. Okay, may CCTV pala. Oo, nakita ko. Mukhang papasok na tayo ng Tuba Benguet. Ito, welcome to Barangay San Pascual, Tuba Benguet. Siyempre, mababasa natin Brad no? Basahin mo. Pro Cordillera, home of the most disciplined cop. Yun. So yan. Legit. Okay. Andito na kami sa Rio ng Cordillera. Papalamig na ulit. Kaya iba na yung nagiging lamig ng simoy ng hangin dito. At syempre mas patarik yung kalsada. Nadadaan na natin dito. Okay, ako na ulit Brad. Kapit. Go. Ay, taas. Galingan mo. 49.50. Saka yung mga liko dito, ano din mga steep. Buti na lang, maganda ang panahon. Makapit ang kalsada. Tataas ang kalsada dito. Oo. Bigtan pa. Oo. Gusto mo ikaw magmaneho? Ikaw na. Akala ko parang gusto mo mag-drive pag mamanohin kita. So mamaya purutin mo ako sa gilid pag ako nag-drive. Ayan guys, dito nyo. More on mga araw na kurbang makikita nyo rito. Ayan, nakakaramdam ka na Brad na parang nabibingi rin. Oo. Ganun no. Ang taas na ng kalsada na minumotor natin dito sa part ng Asin Road. Yan, ahon ulit. Saan? Tapos
Tapos biglang liko sa kanan, no? Oop! Uy, grabe yung step niya. Titingnan mo doon sa ano, sa video, sa camera. Ah. Hindi siya mukhang mataas. Pero sa personal, grabe. Oo. Grabe talaga. Saka yung, ano, yung ligo kung ligo, no? Pero dahil nga, syempre, pabalik-balik na lang tayo sa mga ganitong klaseng kondisyon ng daan. Kumbaga, nagagamay na rin natin. Pero sa mga baguhan na bibisita rito sa mga ganitong klaseng ruta, ayan, doble ingat po tayo, no? Taas to, Brad, hawak. Yeah! Iiyak silak ba? Parang gusto ko mauna sa motor. Yeah! Nakabingi. Nakakabi na nga. Ayun. Pagka minsan mararamdaman mo parang may puputok sa tenga mo, no? Oo. Yun yung nakakabingi. Nakatutuli ba yun? Teka, check mo nga mamaya. baka legit. Teka, check mo lang tayo dito. Eto, game, go. Woo! Ay, grabe. Sarap na magmotor dito. Eh, steep, sobrang steep na ito. Uy. Wow. Ito yung sinasabi ko sa'yo. May view dito maganda. Kaso, na-tsempo natin mainit. Pero maganda yung view dito, Brad. Di na mo. Di ba? Yes. Doon tayo galing kanina, oh. Doon sa may tulay. Oo. Ito pala dito, no? Yun yung yung ilog na dinaanan natin kanina. Tapos, yung bundok na nakikita natin kanina. Ayan, nakakalapit na tayo. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. Uy, ang kurba. Ingat, Brad. Ito yung pagkakaiba ng ruta na to sa Cannon Road, Marcos Highway. Talagang may pagka technical yung likuan dito. Step kung step dito sa Asin Road. Ayan, talik na ito, Brad. Ayan, Parang big deal. Big C. Ano pakiramdam, Brad? Diba driver ka din? Ano pakiramdam kapag ka naka-backride ka sa driver? Kinakabahan. Pero pag ako driver, kinakabahan ka pa rin? Hindi naman. Ganun sana. Hindi naman. Pagka naiingit ka magmaneho, sabihin mo na sa akin, ikaw pagmamanehohin ko. Sige. Huwag ka angkas. Galahat lang ako. Sa iya pala. Sabay ka lang. Awit. Uy, may aso. Ang cute. Shih Tzu, no? O, diba, Lasal? Mga Shih Tzu andito. Ayun, no, meron na. Ito ba? Ay, ito, Brad, oh. Ito yung dinaanan natin dating sobrang tarik pababa. Ayun, oh, tamo, parang binabalibag. nga. Oh. Ay, Tapos, grabe. titingin ka doon sa may salamin. May kasalubong. Kung may kasalubong ka. Ay, talim nun ah. Baka lalo ka mabangga pag doon ka tumingin. Hindi, syempre yun lang, yung simpleng tingin lang. Mabilisan lang. 1 second lang. Oo, ganun lang. Tapos, na ulit. Balik na ulit dun sa focus na ulit dun sa pagbaba. So, lakbay. Ito, madulas to. Baka madulas yung gulong natin. Basa. Basa. Takot ako dyan eh. Saan? Sa kalsadang basa. Ayoko ng ganyan. Oo, nakita ko eh. Ito, dito tayo. Sa kabila, may lumot Kasi dun. na-aksidente ako dahil sa basa. Sa kalsada, no? Yan, tulay. Lamig na. Kaya ako ng ambulansya ng Dion. Dati, Nakamiyo ka pa yata nun eh. Miyong. Miyong kargado. Miyong kargado. Parang ang laki din ang pinagkaiba ng kalsada na doon sa ibang daan pa Baguio na. Yung mga ibang alternatibong ruta rin. Bakit ng Baguio? Gaya ng
nung sinasabi ko nga kanina, yung Marcos Highway, Mm-mm. saka yung Cannon Road, saka yung San Miguel, no? Dito talagang ano eh, maano mo yung nature na nature, no? Oo. Walang masyadong ano, mga bahay, establishmento. As in talagang ano lang yung makikita mo rito. Ano yung kalsada? Tayo. Tayo. O, tamos. Diba Sabado ngayon, wala kami nakakasalubong. Mm-mm. Bibihira lang talaga yung ano, nakikita namin dito na motorista. Kaya kung talagang gusto mo yung akit ka ng Baguio na nature yung pruta na dadaanan mo. Ano Brad? Subukan nyo rito sa Asin Road. At syempre, yung dalawang tunnel na madadaanan nyo dito, ma-experience nyo din. Kasi ano yun, historical. So ito, meron na tayong papasukan na welcome to Barangay Nangalisan, Tuba, Benguet. So ayan, ito na tayo sa Barangay Nangalisan. Bayan pa rin ng Tuba, Benguet, itong minomotor natin. Ang gaganda ng signage nila. Bago yun Brad, nung dating, dati wala yun nung pumunta tayo dito. Sarap din may top box bag. Bakit naman? Nakasandal yung ano ko, ulo ko. Saan? Nakaitip ako eh. Oo nga ano. So may pakinabang din pala yung top box bag natin. Mas nagiging komportable yung tulog mo. May unan na ako. Iunan ka na. Sige, tulog ka muna, sweet dreams. Ipitin na lang kita dyan para hindi ka malaglag. Brad, Oh. tingin ka sa langit. Ano nakikita mo sa langit? Kung magiging astronaut na naman tayo. Yari na naman yata. Suot na naman nakapote. Mukhang madadala na naman tayo ng Ulanensis. Yan o. Tumidilim na yung langit. Dito sa left side. Masarap na. Magiging astronaut na naman kami ni Huwag naman sana. Sige, tingnan natin. Chinek ko naman yung weather eh. Okay naman daw eh. Pero bakit may ganyan? Bakit nagbago isip? Nagbago yung isip. Nagbago isip. Malapit na tayo Brad, no? Parang. Tatandaan ko na yung lugar na to. Slow down. Tunnel ahead. Riverview Water Park. Ayun o. Ayun! Ito na. Napatakot Marayan mo natin sila. Alright. Ito yung unang tunnel. And syempre one way. Pero tabi muna tayo dito saglit sa kaliwa para makita natin yung history nito. Mag-asar na lang tayo. Huwag tayo pumasok. Yung Brad oh. Basahin mo Brad. Asin Tunnel. These tunnels were constructed during the time of the Spanish colonizers by their prisoners of war. Sometimes in the second half of the 19th century, no? These were purposely built to form part of the supposed railroad system that was to connect the existing railroad in the Northeast. Ang haba ah. Ito na sumunod. So yun, ang nakasulat dito ay isang historical landmark itong Asin Tunnel. Ang tagal na ng tunnel na to. Kasi ang mga bilanggo daw noong panahon ng Espanyol ang nagukoy nito, ang gumawa nitong tunnel na to. Okay Brad, pasok na tayo. Bukas tayo ilaw. Yun oh. Takot. Ano pakiramdam Brad? Nakatakot. Natakot pa rin? Grabe no? Dilim. Takot sa dilim. Sa gilid. Pwede na pala sa lubong. Oh, sa motor, wag lang yung sasakyan parehas, 4 wheels. Medyo mahirap. Yan guys, ang Asin Tunnel, first tunnel na madadaanan nyo dito sa Asin Road. Tabi muna tayo dito, isang gilid. Yan, para magpapapicture si Brad. Oh, okay. Andito na kami ni Brad sa pinakalabas nitong unang tunnel na madadaanan ninyo dito sa Asin Road. Pwede kayong mag-park dito kung gusto ninyong mag-picture-picture. Pero ito, busy yung lugar na to. Minsan sunod-sunod
na na dumadaan yung mga sasakyan dito. Sa ngayon, wala pa tayong natsetsempohan. Kaya pwede tayong lumapit dito. Tara, Brad. Tingnan nyo guys yung mga bato na gilid ng bundok. Yan siya. Pag pala walang motor, Brad, nakakabingi. Nakakaramdam, no? Katakot. Tapos meron siyang echo. Brad, dito ka, bilis. Salita ka. Hello, Brad! Oh, tinan mo. Brad. Oh. Brad! Yan, may sasakyan. Sasakyan na. Takbo. Grabe din yung mga sasakyan dito eh. Rat-rat eh, oh. Oh, diba? Bilis. Ang bibilis ng mga Pero sasakyan. nakakatakot pag mabilis dito kasi madulas eh, no? Mm-mm. Tapos dito guys, pakita ko sa inyo. Meron silang nilagay dito na salamin. Yan. Para sa mga motorista na dadaan dito. Ay. Pero ito, sa pagkakaalam ko, ano to eh, hindi siya matigas. O, di ba? Brad, tinan mo, Brad. Dito ka, bilis. Tinan mo to. Yung salamin na yan. Portal. Di ba? Portal. Papasok tayo dun sa loob. Para siyang portal sa BGC. Portal sa GC. Oo, yun o. Ito. Oh, say hi. Nakita mo tayo. Kita ko ba dyan? Baka may lumabas nga. Tapos biglang may lumabas dito. No? Yari. Portal. Tara, picture tayo dun. Kita ba? 2, 3. Smile. Zoom in. 1, 2, 3. Para tayo nasa loob ng lollipop ko. Ito, tinan mo. Saan? Makita natin sa kanila. Yung picture ni Brad. Ewan ko lang kung makikita. Sa liwanag. Yan. Ang malabo yata. Post mo na lang. Focus eh. Post mo na lang. Oo, post natin. Sige. Post natin to. Okay. Ako muna, solo. May dadaan. Joke. Okay, biyahe na ulit tayo. Puntahan natin yung isang tunnel dito. Oh, sige. Okay. Tara. Go. Oh, mauna na ako. Pwede naman lakarin. Walking distance lang yata yan eh. Ikaw maglalakad, hindi ako. Welcome to Barangay Tadyangan. Tuba Benguet pa rin tayo so itong isang tunnel sakop ng Barangay Tadyangan Tapos yung isa naman Nangalisan. Barangay Nangalisan, Tuba Benguet. Pero pareho silang sakop ng bayan ng Tuba. Yan, tunnel ahead ulit. Slow down. Ito na yung pangalawang tunnel. Makakahinto din ba dyan? Sa gilid. Tingnan natin. Yan. Tabi tayo dito. Kopya. Meron tayong pwesto rito. Maliit lang pero mag-hazard tayo. So ayan, dito bago kayo pumasok sa pangalawang tunnel, meron din tayong mababasa. Nakakamukha ng history na nabasa natin kanina doon. Imagine mo, Brad, paano nila nakuha yan? Ang galing, di ba? Hindi kaya ginamitan na ng pampasabog muna yan. Bomba? Oo. Tapos saka nila inunti-unti Oo. na para matagos. Oo nga, baka. Oo. Ang kagandahan ngayon na gamit pa nila na isa sa mga alternatibong ruta para sa gustong umakyat ng Baguio, Oo. Galing na. Galing. Brad, pasok na tayo, Brad. Wow. Hello. Hi, Brad. Hello. Ano ba karamdam? Dilim. Dilim pa rin, Ito, dito, mas mataas yung tunnel, tapos maluwag siya, maluwag. Ito na yung kalabasan. Yan.
Alright. Ano tayo, Naka ano? 3 days, 2 nights. 3 days, 2 nights. Oo nga no. Mataba talaga ang utak mo. 3 days, 2 nights. Ang ibig sabihin ni Brad, dalawa yung tunnel na pinasukan natin. 2 nights yun. So yung unang tunnel, bago tayo pumasok, maliwanag. Nung pumasok tayo sa tunnel, naging madilim, kaya nasabi niya na gabi. Lumabas tayo sa unang tunnel, maliwanag na naman. So sa pangalawang tunnel, nung pumasok ulit tayo, madilim na naman. So gabi na naman, ano Brad? Tapos yung pangatlo, paglabas, Maliwanag na. kaya niya nasabi na 3 days, 2 nights. 3 days, 2 nights. Mapa ka na. Ayan o, meron na signal. So nakapin tayo ngayon sa Baguio City. Mula dito sa Tuba Benguet, halos paglagpas lang natin dun sa tunnel, 28 minutes pa yung momotor ninyo, and makakarating na kayo ng Baguio. Syempre, pataas tayo ng pataas, palamig ng palamig, na Brad? Oo, paambon na rin. At nagsisimula na rin umambun. Saka dito sa Asin Road, medyo maliit lang yung daan, ano, Oo. kumpara sa Marcos Highway sa ano, Oo. Canon. At din. Ay, taas! Ay! Biglang ano eh, walang buwelo eh, no? Kasi mamamreno ka dun sa lubak eh. Tapos biglang up, ano, biglang mataas. Puro ahon na naman to ah. Kaya-kaya mo yan. Mahaba-haba din, ano? Oo. Eh dahil nga pataas tayo ng pataas, bakit tayo ng Baguio kaya ganito? Pero kayang-kaya niya ilakbay ito, oh, no? Lakas ilakbay. Lakas niya sa gasolina. Okay naman yung kaya-kaya mo yun. Nandiyan naman si Brad eh. Sa Baguio na tayo, Brad, no? Dikit-dikit na yung bahay. Di ako sure eh. Tingin tayo sa ano, mga sign. Kung nasa Baguio na tayo. Unahan ha. Na natin. Naka-jacket na yung mga tao. Naka-jacket na yung mga tao. Ibig sabihin, Sa Baguio na sa tayo. Baguio na tayo. Tignan mo lang yung mga sign. Yun, Brad. Baguio City na tayo. Nakita ko. Nakalagay, Asin Road, Baguio City. Oh, Baguio na to, Brad. Baguio. Ayun o. Ayun o. Oh, Baguio City. Asin Road, Baguio City. Oo nga. Baguio na. Baguio na. Di ba? Sabi sa'yo eh. Andito tayo ngayon sa Asin Road, Barangay Hall. At yun, nakita mo Brad, oh. Purok 2, kilometer 3, Asin Road, Baguio City. Yan o. Pakita natin. Yan. Nakikita mo sa cellphone natin. Yan o. Barangay Asin Road, Police and Town Road Outpost, Purok 2, kilometer 3, Asin Road, Baguio City. Okay. Okay. So, legit. Nasa Baguio City na tayo. Pahinga na. Pahinga na. Saan tayo matutulog? Sa Mount Crest. Mount Crest. Oo, sige. Mahabang ahonin to ah. Oo. Tapos biglang traffic. Parang yung sa ano din, yung sa tag dito sa Marcos Highway, di ba? Kapag nasa Baguio City ka na, yung paglagpas mo ng Marcos Highway, yung isang mahaba na ano, ahon. Oo. Yan, nakapin tayo sa ano, Mount Crest. Yun yung lagi naming ano, tinutulugan ni Brad dito sa Baguio City. Pero sana, ngayon ay Sabado, sana ano, hindi siya fully booked. Summer Capital City. Alright, dito na ulit kami ni Brad sa aming isa sa mga paboritong lugar na binabalik-balikan. Di lang isang beses, dalawang beses,
Maraming beses na. Maraming beses na. Eh, pala yung hotel, Brad. Sa harap mo. Ay, oo nga, ano? Ano to, likod? Hindi natin napansin. Ay, oo nga. Hindi. Parang nabago yata yung ano nila. Ay, hindi. Yun pa rin. Ah, yung pa rin. Ah, yung kasi sanay tayo doon sa white. Parang muna tayo kay kuya. Ayun. Ayun si kuya. Oh. Teka. Bababa. Wala na daw. Wala na. Yun lang. Wala na kaming matutuluyan dito sa Mount Crest Hotel. At wala na daw bakante. Sayang. Ganda pa naman ng hotel na yan. So ngayon gagawin namin ni Brad, hanap mode na naman kami. So yan, tignan natin Brad kung saan tayo dadalhin ng ating kapalaran. Search tayo dyan sa Facebook. Oh, sige, search tayo sa Facebook. Para hindi na tayo babaakyat. Okay, sige. Ayos. Ano namin, wala eh. Paalis na kami ni Brad. Pupunta na kami dun sa kabila, ano? Sa isang hotel dito sa Baguio. Gahanap Sakto. Oo, lumapit sa amin yung guard. Sabi niya, check daw nila na meron pa. Kaya swerte tayo. Dito tayo sa Mount Crest matutulog. Hirap kaya maghanap pagka ganyan. Kaya nga eh. Nakaka-stress pa naman yan. Paano yung stress? Grrr. Alright. Kanina di mamit eh. Ngayon nangingiti. Nangingiti kita kasi baka magpapahinga na tayo. Grabe. Ang kagandahan dito sa Mount Crest, ang lapit nyo lang sa mga pasyalan. Tapos may kainan, ayun o, mga inasal. Pero pa ditong steak and toppings. Pero hindi ako sure kung bukas pa ito. Meron Jollibee. Tapos dito sa kabila yung McDo naman. Nakalas na namin yung mga gamit namin dito sa motor. Papasok na sa hotel. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung gamit namin. Saan mo basura? Nadala-dala nilakbay. Bukod sa amin, oh, yan. Yan yung mga dala nating gamit. Ang ganda rito, may ano, elevator. Hindi kayo mahirapan. Ah, okay. Yan, shoutout nga pala kay Kuya, ano? Kuya Raymart. Yan, nanonood sa atin yan. Parang ang bigat ng dala ko. Parang ang gaanong sa'yo. Hindi masyado. So, eto yung room na tutulugan natin dito sa Mount Crest. Brad, itour mo sila. Ang rate ng room na to ay 2,750. Pero dati kasi ang lagi namin kinukuha yung standard na one bed lang. Kaya lang wala na kasing bakante. Kesa wala kami matuluyan. Ito na lang ang binigay sa amin. 2,750. Yung standard na one bed good for two. Ano yun? 2,200. At ito pa yung talagang gustong-gusto namin dito. Bukod doon sa malamig na klima kahit walang aircon dito. Brad, pakita mo sa kanila. Alin? Yung view. Yung ganda? Yung ganda. Yung ganda. Yan oh. Oh, di ba? Oras na ba? Time check. 5:22. 5:22. Ito yung view ngayon dito sa Baguio. Tapos natin yung bintana para makita ninyo guys. Mount Crest Hotel, Baguio. Yan. Ito ang view sa Mount Crest Hotel. Dito po sa Baguio City. Yan, pagmasan nyo po. Yan, unti-unti na lumulubog ang araw. Ito yung pang-cool down. Pang-cool. Kape. Ayan na, may free na Yeah. ano dito. Complimentary ano. Great taste. May mga baso na tapos may initan ng tubig. And syempre kung gusto niyo magbasa naman ng Holy Bible, meron dito guys. Yan. Holy Bible. Ito, meron na siyang kasamang ano. Nakikita ko dito, toothpaste, shampoo, sabon, saka ano, toothbrush. Meron ng kasamang towel and tissue. Merong TV, meron ding electric fan kung gusto niyo pa ng mas malamig at kumakalat yung lamig dito sa loob ng kwarto. Pakita mo yung Brad. Alin? Ayun, Ah, yung ito pa pala. mahaba na yun. Yan, lagayan to ng ano, mga damit natin, mga gamit, yan. Ayan, oh. Dami, oh. Tapos, bali tatlo to kami hanger ng kasamaan. Pwede nyo nang ilagay yung mga gamit nyo dito, damit. Yung mga riding jacket namin. Pakita mo yung CR dito. Ang boss na ba ilaw? Basta. Oh, bukas yung Boss ilaw. na, ano? Yan ang CR dito sa Mount Crest. Siyempre, water check.
bakasin yung tubig nila dito. Natin yung bidet kung gumagana. Ayan, gumagana yung bidet. Goods na goods. Yung flash. Yung gumagana din. Siyempre, malamig. Meron tayo dito. Yan, water heater. Gumagana yan. Nakailaw pa. Kakain muna tayo. Gutom ka na. Mamamay nga. Ano lang, pahinga lang muna. I-cool down muna natin yung katawan natin. Tapos, Kain. seryoso. Naniwala pa naman ako. What floor? First floor. Dito sa Baguio, tawid ka lang ng tawid. Kasi, automatic hihinto yung mga sasakyan dito. Ganun sila kababait pagdating sa pedestrian. Mga hindi marunong tumawid, Oo. dito ka na tumira. So, ngayon, naglalakad tayo dito sa ano. Sa gilid ng, Miles, ano tawag, Burnham, ano tawag dyan? Burnham Park. Sa gilid-gilid. Tayo sa Burnham Park ngayon. Dito ako masyadong Papunta malapit sa kami ng iyo. SM. Ayun ang Lakad-lakad SM. lang. Sarap yun. magdakad dito sa ano, Baguio. Ayun yung SM. SM Baguio. Sobrang lamig guys, oh. Hawakan mo. Hawakan mo yung camera natin. Pakita natin sa kanila kung gaano kalamig ngayon dito. Temperature. Search Temperature, yan. mo. 50. 15 degrees yung lamig ngayon dito sa Baguio City. Kaya pa. Oo, kaya pa. Pero, ramdam mo talaga, nanonood na rin. Baka gusto mo ikaw na humawak. Hawakan mo muna, nangangalay na ako. Mag-go-kart ka, picturean kita. Ngay, Mag-go-kart ka, kart picturean. ako. Ayun, dami. Dito, masarap ganito mag-go-kart kasi malamig. Baga, mag-init yung katawan mo, no? Hindi masyadong makakaramdam ng sobrang, nangihinig Nanginginig. sa ginaw. Maambon na, Brad. Maambon. Pumatak na sa mukha Yari. ko. Talagang mukhang kakambal talaga natin, Kakambal na natin ang ulan. Ipapaiwatig na naman tong ulan, Ano? Sumakit na yung ganito ko. Bakit? Sa lamig. Oh. Lo, Ito, baka nakakatangos ng ilong yan. Ay. Walang pag-asa. La, Oh. ba't dito tayo dadaan? Bakit? Nihingil na ako. Dito kami, dinala. Hindi naman tayo Sa dito taas. dumaan dati, wow. First time namin ngakit dito. Lahin mo ko. Ulan na. Grabe, nakakahingal yun, Ayun No? nga. Saan na ba yung Taas SM? ng tarik. Ayun, sa kabila. Maglalakad pa tayo. Dati kasi doon tayo dumaan sa kabila, hindi rito gusto mo mas mabilis. Mas mabilis pero nakakapagod. Ayun ito. Ayun yung SM mo. Ano, kaya mo pa ba? Kaya pa? Hindi na makakausap si Brad ng maayos. Malungkot na. Pagod na. Mamaya na tayo mag-usap. Hanapin mo yung Mount Press. Doon sa banda, doon tayo naglakad Sa banda dyan. So ito yung makikita ninyong view rito sa SM Baguio City kapag pupunta rin kayo. Pero kung gusto niyo yung tambay lang, magpalamig, abang ganito yung view ninyo, yung city lights dito sa Baguio. Okay dito. So paano, saan tayo pupunta niyan? Dito na tayo sa SM City Baguio. Lakad lang. Lakad lang. Papawis. Uy, maambon. Tara, tara. Lumabas na kami ng SM kasi hanap kami ng pwede namin kainan doon. Yung mga gusto namin, wala, punong-puno. Sobrang daming turista na nakasabayan natin ngayon sa SM. Babalik kami ng hotel. Then doon maghahanap kami ng pwede namin kainan. So kanina naglakad tayo ng 30 minutes mula doon sa hotel hanggang SM
Baguio. Ngayon, maglalakad ulit kami ng panibagong 30 minutes. So, balo consume kami na 1 oras na paglalakad. So, yun ang kagandahan dito sa Baguio. No? Lakad ng lakad. Oo, okay. Inrebutan na kami ng malakas na ambon. Habang naglalakad tayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakahanap ng mga kainan namin dito. Ba't kaya tayo hindi makahanap ng kainan? Palagay mo? Hindi kaya dahil sa namimili dahil mahal o naghanap tayo ng mura? Mura na masarap. Yun. Ang mahal din kasi ng mga pagkain dito, no? Brad, kanina, nandun tayo sa SM. Tapos nung nandun tayo sa SM Baguio, ito naman yung nakikita natin kanina, yung mga hotel. Itong 456, yung Ion Hotel. So ganoon na tayo kalayo sa nilalakad natin. Lakas ni Brad Nag-exercise pa. Pero kakain naman ng marami mamaya. Ganun din. Ganun din. At least, Mas dadami pa ikain ko kasi napagod ako. napagod ka. O, sige, tingnan natin. Sa bakas. Makahanap din ng pagkain. Grabe yung gutom namin. Layo nung nilakad namin, Diyos ko Maria Joseph, balikan. Balikan yun na, naligaw. Naligaw kami ng balikan. Tapos, Kasi- umuulam pa. Maulam pa. Yun guys, dito kami nahinto. Malapit na dito sa hotel namin. Ito yung Mito, Shabu-Shabu and Malatang. Ano tawag dito, Brad? Yung potato marble, no? Tapos yung meron silang lumpiang Shanghai, yung mga chicken skin, ito yung meat, beef and pork, tapos sushi. So hindi na nahintayin ni Brad. Kumain ka agad, nagluto. Gutom na gutom. Hindi na ako, Brad. Ayun, Oh. ayun, cheese, ayun, cheese. May cheese ba? Ayun, yun. Hingi tayong cheese. Grabe naman yan. Ang sipag magluto ni Brad, oh. Syempre, luto mo, kain mo. Luto mo, kain mo. Ibig sabihin, magluluto din pala ako ng sarili ko. Alam ko naman pinagluto kita mo ng na ako. sarili mong tong. Pwede na din dito, nasa Baguio, tapos makain tayo ng Sangyup, di ba? Ito pa yung pwesto namin sa labas. Kaya malamig yung panahon dito. Hanggang ano na to? Tanghalian bukas. For sure. Pag sure, bili tayo ng kape, Brad. Mag-init na lang tayong tubig. Mamaya. Kasi napakalamig sa umaga. Daming Chinese. Dami din mga dito. Chinese sa Korean. Koreano. Mga Koreano kumakain dito, no? Okay, dito na kami ngayon sa hotel. Nakabalik na kami. Tapos na kaming kumain. At namili din kami ng onte sa supermarket. Pang-agahan. Pang-agahan, bili kami ng tubig. Yung mga kakainin namin bukas ng umaga. And Madalas tinapay. midnight snack daw sabi ni Brad. Ikaw lagi mo akong ginaganyanin. Wala akong sinasabi. Midnight snack daw, may pang yogurt, may cheese pa, may tinapay. Oo, sige. Saya. Ganun nyo? Sa kanya yan. Nakakain na namin ng sangyup, oh. Midnight snack ni Brad, Spanish bread, pinili pa. Oh, tapos mayroon pang noodles. Hindi ko alam kung aabot ito ng Noodles, hindi ako nag-i-spicy. Alam niyo na yan, hindi ako nag-i-spicy. Nahuli. Sa kanya. Oo nga pala, spicy to. Ito guys, tingnan nyo. Pansinin mo Brad. Pakita mo Oo sa nga, kanila. tuwing pupunta kami dito na malamig, lumalobo yung mga pagkain. Lalo yung mga chicheria, parang puputok talaga. Lalo pag dinala mo ng atok. Kasi mataas ang dito, pressure. Di ba minsan nararamdaman mo parang nabibingi ka? Nararamdaman mo parang May manipis ang lumalobo hangin. sa ganun O ko. parang naano yung tenga natin. Tapos pag sa atok naman, nahihirapan huminga. May mga ganun sa puso ko. Baka may atake ka ng balat. Baka ina-high blood ka nakakakain. Hindi kasi, di ba, pag nahihirapan tayo huminga, gumaganon din. Lumalobo. Lumolobo. Oh. Yung sipon. Sipon. Lumolobo din. Hindi, joke lang mo yan. Pinapasaya lang namin kayo. So maraming salamat po muli sa panonood sa ating episode 1. Nagmula tayo sa Bulacan, nagmotor. Tapos pumunta ng Asin Road, dumaan sa mga tunnels. Sayang lang, hindi natin napuntahan yung hot spring, no? Pinapos na kami sa oras. Hapon na rin kami. Hanggang nakarating nga tayo dito sa Baguio. Sobrang lamig ngayon dito.
Ilan na ngayon, Brad? Ilan na ang temperature? Ang degree ay... Kanina, last check ko, 15 degrees eh. Ewan ko lang ngayon. Ah, 13. 13, grabe naman. 13 na pala. Bali, alas 10 na. Yan o. Alas 10 ng gabi dito sa Baguio. 13 degrees ang lamig. And, bukas, ang aming gagawin ay pupunta kami ng Atok Benguet. Yun ang episode 2 na plano namin gawin ni Brad. Sana matuloy namin. Gusto namin puntahan yung Atok Benguet at bisitahin din yung viral ngayon na barko doon sa may Mount Timbuk. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas. Magmotor lang tayo. Let's go! Shing! Kalakbis pa. Ay, di mo lang. Nakalimutan ko. Kalimutan mo. makes me feel this way. Don't know what